Nitong nakaraang linggo na ulat na dinapuan ng sakit na dengue ang actor TV host na si Michael V. o Bitoy sa kanyang mga kaibigan. August 15, Huwebes, nangamba ang pamilya at mga kaibigan dahil sa pagbaba ng platelet count ng komedyante. Kaya't nanawagan ng mga ito para sa mga nais maging blood donor. B positive ang blood type ni Bitoy na isang rare blood type. Ngunit isa sa mga kapwa kapuso actor ni Bitoy ang may taglay nito. Si Rocco Nacino na nais nga sanang mag-donate ng dugo, subalit hindi ito natuloy. Hindi ko ako pinayagan dahil bago pa yung tattoo ko. At akala ko po kahit maliit lang po yung tattoo ko, pwede. Pero hindi pala. Basta po may tattoo, hindi pwede basta-basta magbigay ng dugo. August 17, nitong nakaraang Sabado, kahit nakaratay pa sa ospital, si Bitoy mismo ang nagbalita sa startup ng ukol sa lagay ng kanyang kalusugan. Bitoy, kamusta ang kondisyon mo ngayon? Dito Ricky, hindi pa conclusive pero tumaas na ng konti yung platelets. Medyo nag-improve na pero isang beses pa lang kasi ako nakukuna after nung pinakamababa. Hinihintay pa yung pangalawang resulta nung blood extraction. Kasi pagka itong pangalawang pagkuha, mataas na uli, malamang tuloy-tuloy na to. Kaya hindi pa kami makapag-control. August 19, Lunes, nakalabas na ng ospital ang komedyante. Ganap na nga bang ligtas si Bitoy? Siya mismo ang sasagot live ngayong hapon sa Star Talk. At kasama natin bilang panimula si Bitoy live via phone patch. Lolit, kung kumustahin natin? Na-release na raw siya sa ospital. Mabuti naman, ano? Parang preso lang, no? Na-release. Na-release. Parang Okay. temporary, parang house arrest. So, kumusta ka na nga, Bitoy? Okay lang, Butch. At kaninang umaga, nagpa-blood platelet count uli ako. At I'm glad to announce na nasa 319,000 na yung Normal level platelet na yan? Oo. Actually, mataas na siya. Nasa 150 to 400 daw ang normal. Around that much. Very good na. Pero anong feeling na ang daming tumulong sa'yo at ang daming pang gustong tumulong? Overwhelmed nga eh. Kaya nung nag-post ako sa Instagram at saka sa Twitter, sabi ko okay na, hindi na kailangan ng blood donation. Kasi at that point talagang medyo dumagsa nga eh. Hindi lang yung mga kaibigan ko, hindi lang yung mga kasama natin sa industriya. Pati Red Cross, nagpunta mismo si Mr. Isla, ang head ng Red Cross. Tita Rosa Rosal. Oo, Tita Rosa Rosal, tumawag din. Pati si Tony Rose, nagpunta mismo ng hospital. And tumulong sila lahat at nag-offer ng dugo. So maraming salamat sa lahat. So, Bitoy, ngayong na-release ka na, matagal na bed rest ba ang kailangan mo? Ni-require ako ng 1 week na 1 week? bed rest. So, since kailan ba ako nakauwi? Sunday? Oo. So, nasanitize na yung bahay mo, ha? Oo, Na-spray na medyo ng all over. pinausukan na All namin. corners. Mahirap eh. Hindi lang para sa sarili ko, kundi pati sa pamilya na rin. Sa lahat ng kasambahay dito. Ganon din ang sinasuggest ko sa lahat ng mga, lalo yung mga binaha na mga bahay nitong nakaraang bagyo. Dapat talaga mag-ingat tayo. Kasi medyo ibang klase pala tong dengue. Ngayon ko lang nakilala. At hindi ko siya nagustuhan. Sana hindi na kayo magkakilala, no? Oo nga eh. May takot ka bang naramdaman, Bitoy, at parang na-traumatize ka dito sa nangyari? Meron, Tita Loli. Talagang hindi ko inaasahan na gano'n. Well, siguro lahat ng lalaking tinatamaan na ganyan, na ganitong edad. Ang feeling natin, mga Superman tayo. Pero hindi. Nakakatakot yung pagbaba, yung rapid na pagbaba nung platelet. Alarming, ano? Alarming Oo. yun. Kasi there was a time na na umabot na lang ng 10,000 yung platelet ko. Tapos nagkaroon ako ng platelet transfusion. After ko i-check, 10,000 pa rin. So there was a time in my life na ang tumatakbong platelet sa katawan ko, hindi na akin. Sa ibang tao yung mga na galing na sa... transfused na, Ganun kasama, At saka di ba sabi mo nga, ang sakit-sakit ang naramdaman mo? Grabe, yung back pain, at saka yung mga kasukasuan na masakit. Talagang bone-breaking disease talaga ang dengue. Hindi talaga biro. Hindi talaga. Grabe, never kong na-experience yung ganong klase ng sakit sa buong buhay ko. Oo. Bitoy, bukod sa pag-spray ng pag-sanitize ng bahay, anong mga
dapat natin ingatan para maiwasan yung dengue? Siguro yung environment dapat linisin natin yung paligid, dapat wala talaga mga stagnant water. At saka kung afford naman natin na bumili ng mga anti-mosquito na Repellent, lotion, at saka yung mga patches, gawin na natin, walang mawawala. Kumbaga, kesa naman buhay ang mawala. Oo, Nakakatakot. prevention is better than cure. Bitoy, kasi si Joey De Leon parating pa lang pero nag-text siya ng tanong niya. Oo. Tinatanong niya kung meron ka daw gusto mga pasalamatan. Marami. Unang-una, lahat ng mga kaibigan, mga kasama sa industriya na mga well-wishers, yung mga pamilya ko ng Bubble Gang, ng Eat Bulaga, at saka ng Pepito Manaloto. Yung mga staff and mga nurses ng St. Luke's, yung mga doctors, maraming salamat. Napaka-vigilant nila, hindi talaga sila nag-let up. At ako natutuwa dahil parang first time ko lang na-confine sa hospital eh. So it's really, hindi ko masasabing bad experience eh. Bad experience yung dengue, yes. Pero yung treatment sa hospital, maraming salamat, St. Luke. At And the saka- show of love na bumuho sa'yo. Oo nga. Yung mga nag-offer ng prayers, especially those people na mga talagang hindi ko naman kakilala. Pero lahat sila nag-tweet, nagpo-post ng mga prayers nila para sa akin. Tingin ko, isa yun sa mga pinakamalaking nagawa at nakaligtas, nakasurvive ako dito sa sakit na ito. Hindi, isa naman talaga si Michael V sa pinaka-friendly natin. Oo naman. Well, nakita napakabait naman, naipakita naman. Akala lang tao masungit siya dahil kay Aling Mary. Ng Bubble Gang. Oo. Napanood niyo ba kagabi? Oo naman, ang sumungit niya ha. Okay, naku, maraming salamat. Ako, ayaw na naming abalahin ka Sige, pa para mag-rest ka makapag-maras para- ka ng Maraming salamat bedrest din. mo. Fully recovered Thank ka, you. ha? Thank you, Star Talk, at saka sa lahat ng mga taga-GMA. Thank you. Okay. Thank you. We will Bitoy. continue praying for you.